Warning! Bitag Live Morning caters to mature audiences. Topics discussed are particularly on hot, timely, current issues purposely intended for Filipino viewers and listeners worldwide. Discussions may contain language that may not be appropriate for some sensitive audiences. If you do not approve of the content listed above, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewer maturity is advised. We make complex issues more understandable and simple. Sa Tagalog, eto hong aking sasabihin, yung mga isyong komplikado, ginagawa nating simple at para maintindihan. Halimbawa, mga boss, eto ho, papipiliin ko ho kayo ng tatlong bagay, ano? Sige. Meron sa mundong ito nanunuhol at saka yung tumatanggap ng suhol. Oho, alright. Meron naman yung nangungotong at tumatanggap ng kotong. Meron naman yung nireregaluhan at saka tumatanggap ng regalo. Sesegue na ho tayo riyan. Alam nyo, sa mundong ito, sa mga lansangan, nakikita ho natin kapag ikay nahuli ng sinasabing pulis or simple ni traffic enforcer na lang, para ikay makalusot, ikay magbibigay ng suhol. Kapag yung sinusuhulan mong traffic enforcer tinanggap, abay, bribery na yon, ikay pwedeng sampahan ng kasong bribery. At ikay naman na tumanggap niyan, may problema ka. Parang lalabas, depende kung paano tatanawin niya ng korte. Extortion, pangungotong yan. Meron namang iba talagang sasadyang kokotongan ka. Garaming sasabihin sa iyo, pero ang kanilang balak ay mangotong. At pag tinanggap, yun ho, pagkatapos binigyan mo siya ng kotong, patay ka ngayon. Yung tumatanggap ng kotong at yung nangongotong, ay yung nagbibigay ng kotong at yung nangongotong. Meron naman yung ibang nagbibigay ng regalo at yung tumatanggap ng regalo. Eto medyo hindi komplikado. Alam nyo bakit? Kasi simple. Anong masama kung ikay bibigyan ng regalo ng taong nagbibigay sa'yo ng regalo? Kuy daw ka dyan pagdating sa bagay na yan. Kapag ikay taong gobyerno, tapos ikay tumanggap ng regalo, patay kang bata yan. Mayroon sinasabing proprietary issue. Or di naman dyan, baka ma-ombudsman ka. Gets niyo na ba? Okay lang kung ikay nagbibigay ng regalo sa kaibigan mo dahil kaibigan mo, kakilala mo, okay lang yon. Subalit pag ang kaibigan mo may posisyon din sa gobyerno, hinalal ng taong bayan tulad ni Senator Manny Pacquiao, bilyonaryo yan, hindi naman marunong manuhol yan dahil kaibigan niya naman yung kanyang niregaluhan. Ang yung kanyang niregaluhan, Chief PNP, si General De La Rosa, si General Bato. Eto ho, sinisimplify ho natin dahil nalalagay ho ngayon sa alangan si General De La Rosa as basahin nyo na lang ho sa diaryo. Kung hindi nyo ho maintindihan, sinisimplify ho natin yung komplikadong issue na maintindihan ho ni Juan de la Cruz kasi marami yung nagsasabi sa akin, Boss Ben, pakipaliwanag nga, ano bang problema nitong mga issue rito kung bakit maraming kumakiyaw-kiyaw dito kay General De La Rosa at kay Senator Manny Pacquiao na magkaibigan yan? Ano bang kailangan dito? At ito liliwanagin ko pag ikay taong gobyerno, pag ikay niregaluhan ng isang bagay o halaga na mas higit pa sa iyong kinikita, na yung regalong yung walang kapalit at hindi ka pwedeng, kasi sasabihin naman ni Manny Pacquiao, kaibigan ko yan eh. Natuwa lang ako, binigyan ko siya ng sinasabing plain fare at saka para panood yung aking boxing at pagkatapos kung kasama ba ritong pamilya o business class pati hotel, accommodations and everything, pocket money, anong masama roon? Okay lang, walang masama roon kung si General Bato ay hindi general at hindi chief PNP. Yun yung ibig sabihin doon. Ngayon, ako binabalanse ko kasi alam ko marami naman talagang humahanga kay General Bato. Ngayon, kung paghahanga ninyo, kung hindi nyo naintindihan to, mas magandang liwanagin natin yung isang komplikadong issue na magiging simple. Kasi meron tayong batas.
Meron ho mga kautusan dyan na kapag ikay may posisyon sa gobyerno, hindi ka dapat tumanggap ng anumang pabor, regalo, kahit na kaibigan mo kung ikay may posisyon sa gobyerno. Kasi, ngayon kung sasabihin mo ngayon, regalo naman yan. Ngayon, magkano ba ang sweldo mo? Kasi kung sa sweldo mo, hindi mo makakayanan lumipad papuntang Las Vegas, manood ng boxing ni Manny Pacquiao at ni Vargas, at pagkatapos hotel accommodation, pamasahe sa aeroplano, pocket money, doon na nagkakatalo. Kasi iyon ay pwedeng silipin ng ombudsman at gawing basihan sa sinasabing impropriety. Impropriety, hindi na ho yung parang dating out of delicadeza, kinakailangan hindi ka dapat pumayag kasi may posisyon ka. Pag ikay ordinaryong tao ka, wala kang posisyon sa gobyerno. Tapos niregaluhan ka, sinabi ni Manny Pacquiao, halika nga sandali. Opo, pwede. Kahit na nga ho siguro ako si Ben Tulfo, ako ho'y hindi taong gobyerno. Kung ako'y niregaluhan ho ni Manny Pacquiao na ganung kalaki, pero may posisyon ho ako at ako'y nagbo-broadcast sa himpilang ito, pag ako'y tumanggap, magiging pabor na para sa akin yun. Magiging pabor, yun ay isang pabor na sa susunod, hindi na ako maging malaya sa pagiging mamamahayag ako na laging good, na hindi na ako pwede magsalita ng hindi bagay kasi magkakaroon ka ng sinasabing utang na loob. Utang na loob na yan. Kaya yung sinasabing utang na loob na yan, ang utang ng ina at ang utang ng ama at ang utang ng anak, hindi dapat sinisingil ng utang ng ina sa utang ng anak, sa utang ng ama. Pinag-uusapan ng utang na loob. Naintindihan? Hindi ako nagmumura. I'm playing with words. Linawin ho natin mga boss. Trabaho ko ho, yung komplikadong issue, ginagawa nating simple para maintindihan. Pero katotohanan ho ang aking sasabihin. Meron ho kasing komplikado, ginagawang simple, sinungaling. Ito hong aking komplikado, ginagawa kong simple, pero, totoo. Yun ang pagkakaiba.